Shabbat Shalom mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Parasha Ba'et Hanan. At ang pamagat po ng pagbabahagi natin ngayong Shabbat, ang Shema, ang puso ng katapatan sa tipan ni Yahweh. So dito po sa Parasha na ito, matutunghayan natin yung napakahalaga na talata na hanggang sa ngayon ay nire-recite ng mga Jews, ng mga Hudyo, yung tinatawag natin na Shema. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord is one, the Lord is God. Dinggin mo, O Israel, si Yahweh nating Diyos, si Yahweh ay isa. And then, sinasabi sa pagpapatuloy ng Deuteronomy 6, ibigin mo si Yahweh mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. So, ito pong talata na ito po yung prayer ng mga Jews. Every time po sila mag-prayer, most of the times, 3 times a day. At napakahalaga na central sa kanilang paniniwala itong nilalaman, itong Shema. At ito rin yung pag-uusapan natin at gaano kahalaga ito sa atin na dapat maging central din sa ating pananampalataya, sa ating relasyon kay Yahweh. Dahil si Yahweh lamang ang tunay na Diyos at sa kanyang biyaya ay tinubos niya ang kanyang bayan, ang nararapat nating tugon ay ibigin siya ng buong puso, mamuhay sa pagsunod sa kanyang mga utos, talikuran ang idolatria or idolatry at manatiling tapat sa kanyang tipan. So paghihimay-himayin po natin itong pangunahing layunin, bakit po natin sinishare itong mensahe na ito ngayong Shabbat. Hatiin po natin yung pagtatalakay sa tatlong subtopic. Una, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagkilala kung sino si Yahweh. Pangalawa, ang pag-ibig ay naipapakita sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. At pangatlo, ang pag-ibig kay Yahweh ay dapat isabuhay at ipasa sa susunod na salinlahi. So dako po tayo dito sa unang subtopic. At magsisimula po tayo sa tanong. Ano ba talaga ang pinakamahalagang hinahanap ni Yahweh sa kanyang bayan? So, kung seryoso po tayo sa isang relasyon, aalamin natin, ano ba talaga ang mahalaga dito sa karelasyon ko? Kasi sisikapin natin lahat ng makakaya natin na maibigay itong hinahanap ng karelasyon natin. Same is true with our relationship with Yahweh. Kung malaman natin ano yung mahalaga sa Kanya, gagawin natin ang lahat para lamang maibigay yung mahalaga na yun sa Kanya. Maaring sabihin po ng ilan na mahalaga yung mas maraming paglilingkod, maraming ministeryo, maraming sakripisyo, maraming kaalaman sa Biblia o salita ni Yahweh. Ngunit, tandaan po natin, bago po man pumasok ang Israel sa lupang pangako, bago niya pinag-usapan ang mga pagpapala at bago niya balaan ang bayan laban sa idolatry, nagbigay muna si Yahweh ng isang utos na siyang buod ng kanyang tipan. So, kumbaga, titingnan po natin yung summary ng kanyang mga utos. Ito na po yon. Sabi niya, ibigin mo si Yahweh mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. So, ganun po ka i-click at ganun ka halaga na yung pananampalataya natin ay nakasentro dito sa mahalagang utos na ito. So, ito po yung tibok ng puso ng Torah. At pagdating ni Yeshua, sabi nga niya ay He fulfills the law. He did not come to abolish it. Sabi niya, ito rin yung pinakadakilang utos. Ibigin si Yahweh ng
mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. So, sa una pong subtopic or paksa, ang pag-ibig ay nagsisimula sa pagkilala kung sino si Yahweh. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa pagkilala kung sino si Yahweh. Every kind of relationship starts with knowing yung karelasyon. At ito pong pag-ibig natin ay nagsisimula sa pagkilala. Sino ba talaga si Yahweh? Sinabi ng Deuteronomy 6:4, "Dinggin mo, O Israel, si Yahweh nating Diyos. Si Yahweh ay iisa. Echad. The Lord is one." Echad. So, ang tunay na pag-ibig ay nagsimula sa tamang pagkilala sa Diyos. Kaya nga ito po yung unang sinabi niya. Kasi gusto ni Yahweh na kilala natin siya bilang siya, kung sino talaga siya. Na unang-una, siya po ay Echad, siya ay iisa. So, there is no other one. Wala na pong mga Diyos-Diyosan na katulad niya. Wala nang kahalintulad niya sa kanyang karakter, sa kanyang power. Siya lamang po ay iisa. At makita natin to, binigay ito ni Yahweh in the backdrop nung ano po yung nangyari o nangyayari noon sa bansang Israel. Siya po ay napapaligiran ng mga bansang maraming Diyos-Diyosan. So, pinapahayag kumbaga ni Yahweh na doon sa kasalukuyang environment, siya lamang ang may lalang, siya lamang ang manunubos, tapat sa kanyang tipan, hari ng lahat. So, kumbaga, hindi siya yung some being or some divine being na itinatago niya yung kanyang karakter, yung kanyang identity, at bahala tayong maghanap sino talaga siya. He is a revealing God. Nire-reveal niya po yung sarili niya. Wala pong sekreto sa kanya. No? So, dahil doon, ang nire-require niya rin sa atin ay yung katulad ng binibigay niya, yung transparency. No? Siya lamang ang karapat-dapat sa ating buong pagsamba. So, parang sinasabi niya na marami kayong or yung mga bansa na nakapaligid sa inyo, maraming kilalang mga Diyos-Diyosan. Ngunit, ako ang tanging Diyos. Yun yung sinasabi niya. At ito po yung katotohanan. Even sa logic. Sabi nga, if there is a God, He must be the most powerful. Kasi by definition, di ba, yung Diyos ay pinaka-powerful. Wala na pong hihigit sa kanya. Even sa philosophy, yun po yung definition ng Diyos. So, makikita natin to sa mga salita niya. Itong sinasabi niya na claim niya na siya lamang ang Diyos, wala nang iba. Deuteronomy 4:35, si Yahweh lamang ang Diyos, wala nang iba maliban sa kanya. Isaiah 45:5, ako si Yahweh, wala nang iba. At pagdating dito sa bagong tipan, makikita natin sa Mark 12:29-30 na makita natin, sinimulan ni Yeshua ang kanyang sagot sa pamamagitan nitong Shema. The Lord is God, the Lord is one. At John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. So, yung makikita natin na simple application na ma-appropriate natin itong katotohanan na ito ay babalikan natin yung kalagayan natin. Sa ating puso, sa ating pamumuhay, ano ba yung maaaring pumalit sa Kanya? Maaaring wala tayong mga idol katulad ng unang panahon, mga Diyos-Diyosan, pero meron namang hanap buhay, pera o kaginhawahan, o kaya relasyon, mga pangarap, maging ang mga ministries, lahat ng ito at ng iba pa, pwede pong pumalit, maghalili sa Kanya, kay Yahweh bilang ating Diyos.
So ito po yung bantayan natin. Kaya nga mahalaga ito pong utos na ito. Kasi dito natin malalaman na meron pala, posible pala na may humalili sa Kanya. Pero kapag kilala natin siya, na siya lamang ang Diyos, wala nang iba, mauunahan na tayo nitong pangunahing katotohanan na ito. At malalabanan natin itong mga evil thoughts na may maghalilig sa Kanya. So, kapag ang isang bagay ay umagaw sa lugar, no, may isang bagay na umagaw sa lugar para lamang sa Diyos, ito po ay nagiging Diyosan natin. So ito po yung pagbantayan natin. Kaya nga ayaw ni Yahweh yung idolatry. Kasi kapag may humalili sa Kanya doon sa lugar na siya lamang ang dapat, doon sa Kanyang throne, lahat po ay magkakaproblema. At nagsisimula iyon doon sa maling pagkakilala sa Kanya at yung hindi pagtanaw doon sa katotohanan na siya lamang ang Diyos, wala na pong iba. So, sa pangalawang punto po, ang pag-ibig ay napapatunayan sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. So, ito pong pag-ibig na sinasabi niya. Ibigin siya. Ito po ay hindi abstract na bagay na pag-iisipan pa natin. Oo nga, ibigin siya, pero paano naman? Napakalinaw po nung kanyang halita na he did not left it mysterious, kumbaga, na ito po ay na-concretize sa mga maraming paraan. At dito natin matutunghayan ano yung hinihintay niya, no, na kumbaga operationalize nitong pag-ibig na nire-require niya sa atin. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay makikita sa ating pagsunod sa Kanyang utos. Napakalinaw po nun. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, ito ay katapatan sa tipan. Faithfulness to the covenant. Deuteronomy 7:9, makita natin ang Diyos ay tapat sa mga umiibig sa Kanya at susunod sa Kanyang mga utos. So, yun po yung Kanyang salita, no? Na tapat sa umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Deuteronomy 5:33, lumakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ni Yahweh. So, yung pag-ibig na nire-require niya sa atin, meron pong evidence yun doon sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Kumbaga, yung pag-ibig na hinihintay niya sa atin ay tinitingnan niya doon sa pagsunod sa Kanyang mga utos. So hindi pwedeng sabihin natin na iniibig natin si Yahweh, ngunit hindi tayo sumusunod sa Kanyang utos. No? It contradicts. So malinaw po yung mind ni Yahweh dito na yung pagsunod sa Kanyang mga utos, yun po yung proof na talagang iniibig natin siya. At pagdako natin sa bagong tipan, sinasabi ng John 14:15, kung ako'y iyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tutuparin ninyo ang aking mga utos kung ako'y iyong iniibig. So sa mata ni Yahweh, simple lang yung kanyang criteria. Ito bang tao na ito ay tumutupad sa aking mga utos? Kasi kung hindi niya ako iniibig. So yun po yung mind ni Yahweh, yung kanyang mga utos, yung kanyang katotohanan. Sa 1 John 5:3, sinasabi din, ito ang pag-ibig sa Diyos, ang ating pagtupad sa kanyang mga utos. At 2 John 6, ang pag-ibig ay paglakad ayon sa kanyang mga utos. So, hindi tayo sumusunod upang mahalin tayo ng Diyos. So hindi natin to ginagawa to earn yung kanyang salvation, to earn yung kanyang love. Sumusunod tayo dahil minahal niya na tayo at tinubos niya tayo. So yung ginagawa po natin is just a response of the earlier na manifestation ng kanyang pag-ibig. That while we were still sinners, Yeshua died for us. So, ang pag-ibig na walang pagsunod ay kulang.
ang pagsunod na walang pag-ibig ay nagiging reliyon lamang. So ang hinihintay sa atin hindi po yung religiosity, hindi po yung religion, kundi yung relasyon. At yung relasyon ay napapatunayan doon sa pagsunod sa mga utos ni Yahweh.
Sa pangatlo pong punto, ang pag-ibig kay Yahweh ay dapat isabuhay at ipamana. Ang pag-ibig kay Yahweh ay hindi lamang dapat marinig. Of course, importante yung naririnig natin. Ba't hindi po nagtatapos dyan? Dapat itong makita sa ating pamumuhay at maipasa sa susunod na salinlahi. Nung kami po ay andyan sa LCC last month, nakita po namin yung growth, yung paglaki, pagyabong ng pananampalataya ng mga kabataan. Na ang sabi ko nga, comment ko na kina Pastor Roy at Tita Baby, itong mga bata parang dumaan ng mga theological school. Parang dumaan ng seminary na sobrang lalim na po nung kanilang nalalaman sa salita ng Panginoon. Na para bang meron silang formal na teaching na in-undergo. Lalong-lalo po nung nag-attend kami ng Hapdala. At dito natin makikita sa puntong ito, tayo po bilang kongregasyon ay successful dito sa utos na ito ng ating Panginoon. Ito po ay dapat makita, sabi, sa tahanan, sa ating mga pag-uusap, sa ating pamumuhay at sa ating pamilya. So nakita po natin ito doon sa mga kabataan na nung nag-share sila, parang mga adult na po yung pinapakinggan ko. Malalim na yung kanilang mga nalalaman, yung mga deeper things ni Yahweh, alam na nila. At dahil alam na nila, kaya nila itong ipamahagi. Kaya nilang i-share. At yun po yung mahalaga. Kasi nagiging taluyan na sila ng blessing, ng katotohanan na nagmumula lamang kay Yahweh. At tayo po dapat lahat maging ganon. Yun po yung calling natin, yung pagtawag sa atin. Makita natin yung Deuteronomy 6, verses 6 to 9. Ituro mo ang mga ito ng masikap sa iyong mga anak. So, utos po yun. So, hindi lang dapat natin malaman, hindi maging part ng ating lifestyle, but maituro natin sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon. Sinasabi din ng awit 78 verses 4 to 7, isalaysay natin sa susunod, salinlahi ang mga dakilang gawa ni Yahweh. Pagdating naman po sa Matthew 28, malinaw po yung calling natin, no? Na maging disciples. No? Humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Yan po yung sinasabi ng Matthew 28. No? To disciple others. Yan po yung calling natin. At 2 Timothy 2, verse 2, ipagkatiwala mo ang mga ito sa taong tapat na makapagtuturo rin sa iba. So hindi dapat nananatili sa atin yung mga katotohanan na binabahagi sa atin. Ito ay kailangang ituro natin. At ito po ay obligasyon. No? Na kumbaga hindi po ito optional. Na nalaman natin, in-apply natin sa buhay natin, naging part ng ating lifestyle at doon na huminto. Hindi po. Ito po ay kailangan i-share, kailangan pong ituro, no? Kailangan i-transfer sa iba. So yung lifestyle po ay tinatransfer. No? Para katulad po nila, katulad po natin na gustong maging Christ-like, sila rin ay magiging Christ-like. Katulad po kay Yeshua, kumbaga. So, maaring tayo po ay may mga anak, meron po tayo mga apo, kapatid, kaibigan, katrabaho, mga bagong mananampalataya, mga kasama. So anong uri ng pananampalataya ang nakikita nila sa atin? So yun po yung challenge. Na dalangin natin, sa kanilang pagtingin sa atin, nakikita nila si Yeshua na namumuhay sa ating everyday na pamumuhay. Simpleng pamumuhay. Pero nakikita, klarong-klaro, yung katauhan ni Yeshua. So, ang pusong umiibig o tunay na umiibig kay Yahweh ay natural lamang na umaakay sa iba upang makilala, mahalin, at sundin siya. So, parang natural daw na reaction yun. No? Na tayo ay umakay sa iba. Tayo ay umakay sa iba upang katulad natin, makilala, mahalin, at sundin po si Yeshua. So,
So, yung pong Shema na napaka-importanting utos na makita natin dito sa Parasha Bait Kanan ay mananatiling panyaya ni Yahweh sa atin, sa kanyang bayan. Tinatawag niya tayong kilalanin siya bilang isang tunay na Diyos, tunay na Panginoon. Ibigin siya sa pamamagitan ng tapat na pagsunod at isabuhay ang pananampalataya. Pananampalatayang ito at ipasa sa susunod na salinlahi. So, yung ibabalik ko po na tanong sa inyo bilang mananampalataya, bilang kaisa ni Yeshua sa kongregasyon na ito. Kung pagmasdan ng isang tao ang iyong buhay at sa loob ng isang linggo, makikita ba niyang si Yahweh ang tunay na nagahari sa iyong puso? So, kung halimbawa meron pong kaya na tumingin ng pamumuhay natin within 1 week, just 1 week, makita kaya niya na si Yahweh yung tunay na nagahari sa iyong puso. So, yan po yung magandang reflection dito sa sharing natin sa Parasha Beit Kanan. So, hindi lamang tuwing Shabbat, no? Hindi lamang kapag tayo ay nasa pagsamba, kundi sa bawat araw ng ating buhay, dapat nakikita po si Yahweh. Nakikita po si Yeshua. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may lalang sa lahat. Dakilang Diyos na tumawag sa amin. Yahweh na tumawag sa amin. Na mahalin ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas namin. Kami po ay nagpapasalamat na muli kinatagpo ninyo kami upang bigay yung katotohanan na ikaw lamang at wala lang iba ang dapat maghari sa aming pamumuhay. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa mga salita ninyo na ito pong salita ay kailangan maging parte ng aming araw-araw na pamumuhay at kilalanin ka lamang, Panginoon, na source ng lahat ng blessing. At kami maging tapat na sumunod sa lahat ng inyong mga pag-uutos. At isabuhay ang pananampalatayang ito. At higit sa lahat, ipasa sa susunod na salinlahi. Ito pong mga salita ninyo ang katotohanan ang dapat na maging integral na parte ng aming lifestyle. Sapagkat you don't require less as our response sa pag-ibig na binigay ninyo na kami po'y naging maksalanan, ngunit kami po'y inibig ninyo. Binabalik po namin, Yahweh, papuri, pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. Ang post po natin ay katulad po nito. Pagmamahal ng buong puso, lakas at kaluluwa kay Yahweh. Shabbat Shalom, mga kapatid!